Yung mga humanoid robots ba sa China, ito na ba yung binabanggit sa Biblia na 2 milyong hukbo na susugod pagdating ng Armageddon? Kamakailan lang nabalitaan natin na yung China magde-deploy sila ng mga humanoid robots sa iba't ibang mga trabaho at sa iba't ibang parte ng China. So inaasahan po na dadami pa yung production ng mga humanoid robots na papalit sa mga tao. So makikita po natin dito na unti-unti napapalitan ng mga robot yung mga tao sa kanilang mga trabaho. At nakikita po natin mas nagiging kagamit-gamit ngayon yung mga robot. So dahil po sa advance ng technology, kahit po sa military, makikita po natin gumagalaw na rin po yung mga robot. Kumikilos na rin po sila. So, ibig sabihin, mga kapatid, pwede pong makagawa ng mga army ng mga robot. At yan po ay hindi imposible. Kasi nga po, sa panahon natin ngayon, nagagamit na rin po yung mga robot o yung AI pagdating sa military. So, dahil po sa pangyayari na yan sa China, marami ang napapatanong, posible kaya na yung mga humanoid robot sa China, sila po yung katuparan ng propesiya na sinasabi dun sa Book of Revelation na pumapatungkol sa 200 million na hukbo na lalaban sa Battle of Armageddon. So para mas maintindihan po natin, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin yung Revelation chapter 9, verse 16 to 17. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro, at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. Ito po yung isa sa pinakamisteryosong propesiya doon sa Book of Revelation. So nakita po natin dito mga kapatid, malinaw, binanggit dito yung 200 milyong mga hukbo. So ang tanong ng mga tao dito, sila ba ay mga totoong tao? O sila po ay mga masasamang espiritu? O kaya man sila ay mga robot? Ngayon mga kapatid, kung babasahin natin mabuti, hindi po tinukoy ni John kung tao nga ba sila o hindi. Ang tanging nakita po natin dito, ang sabi niya, narinig ko ang bilang. So mga kapatid, hindi po ito hinulaan, hindi po ito approximate. Hindi po ito estimate. Nakita po natin, specific yung numero. Ito po ay 200 milyon. So kung pag-aaralan po natin mabuti, yung vision ni John na ito, noon imposible ang 200 million army. Pero ngayon mga kapatid, posibleng-posible na yan. Balikan po natin yung history. Nung first century, nung panahon po ni John, ang buong population ng mundo ay aabot lamang ng 200 to 300 million. Ngayon, maraming mga scholar ang nagtatanong, paano magkakaroon ng literal na fulfillment nung panahon nila? Kaya mga kapatid, nung panahon ni John, imposible na mangyari yung propesiya na yon. Pero mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, sobrang posible na yan. Noong 20th century, noong 1960s, in-announce po ng China na kaya po nilang mag-raise ng 200 million na mga hukbo. Pero hindi po yun yung official standing army nila. Estimate lamang po nila yon sa kung ano yung kaya po nilang i-produce na army pagdating sa military. So, ang point po natin dito, nung sinabi po nila yan, nung panahon na yon, hanggang sa panahon natin ngayon, nakikita po natin na kayang mag-produce ng China ng ganong klaseng karaming army. At hindi po natin maiiwasan yon kasi napakarami po ng populasyon nila. Sila po yung kaya makapag-produce ng ganong karaming army na manggagaling sa silangan. Kasi ang sabi po ng Bible, manggagaling sa silangan. E ang China, nasa silangan po yan. So maraming mga scholar talaga ang naniniwala na yung 200 million na army manggagaling yan sa China. So ngayon pumasok po yung taong 2025, maraming mga tao nagsasabi na hindi lamang po mga tao yung 200 million na mga hukbo na yan. Pwede pong kasama yung mga robot o yung mga humanoids, tulad po ng lumalabas ngayon sa China. Dahil po sa robotics, tas meron pang AI at automation, ang 200 million na army ay hindi na po nakadepende ngayon sa tao. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi na rin po mga tao ang involved sa military. Sa totoo lang, kasama na po dyan yung mga robot. Sa kauna-unahang pagkakataon po sa kasaysayan ng ating mundo, meron na po tayong tinatawag na AI soldiers. Meron na po mga drone swarms, autonomous war machines. Meron na rin pong humanoid robots, mechanized arm units, cyber warfare entities, at marami pa pong mga robotics na ginagamit ngayon sa military. Makikita po natin dito mga kapatid na yung China na mismo ay nagsabi na kaya po nila mag-produce ng milyong-milyong humanoids na units kada taon pagdating ng 2030. So kung pagsasama-samahin nyo po yan, ang 200 million na mga army ay pwedeng mangyari sa panahon po natin ngayon. At yun nga po, yan ay manggagaling sa China. Ngayon, kung babalik po tayo dun sa vision ni John, maraming mga scholars sinasabi nila na posibleng hindi mga tao yung 200 million na mga hukbo na yon na nakita niya. Kasi kung babasahin po natin yung Revelation chapter 9, verse 17 to 19, inilarawan po ni John na yung mga hukbo na yon, yung mga dibdib po nila, merong mapupulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng sapiro at dilaw na parang asupre. At hindi lang po yon, yung kanilang ulo ay parang leon. Ito po ay nakakasakit. So malinaw mga kapatid dito na sila po ay hindi ordinaryong tao at hindi rin po sila normal na kabayo. Marami pong mga Bible scholar ang naniniwala baka symbolic lamang ito
na parang modern war machines. Mga bagay na hindi pa po naiisip ni John kasi nga wala pa pong makabagong teknolohiya nung panahon niya. So hindi niya po kayang i-describe yung mga tanks, missiles, mga flamethrowers, drones, at iba't iba pa pong mga bagay na ginagamit pang digma. At kasama na po dyan yung mga robots. So kung ngayon makikita ni John yung vision, maaring mababanggit niya yung mga bagay na yan. Kasi mga kapatid, hindi po natin masisisi na limitado lamang yung masasabi niya kasi nga hindi pa dumarating yung hinaharap. So mababanggit niya lamang kung ano yung nakita niya sa kanyang vision. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, posible na yung binabanggit niya po na 200 million na troops na yon, maaaring yun po ay may kinalaman sa teknolohiya. Yun nga lang, hindi niya lang talaga mabanggit na yun po ay technology o mga robot. So ang tanong dito mga kapatid, yung 200 million na yon, pwede ba itong army na merong halo ng tao, machines at robotics? Posible mga kapatid, at ito po ang pinaka-logical na senaryo. Hindi lang isang uri ng puwersa, kundi hybrid army. So meron pong human commanders, AI battlefield control, drone swarms, autonomous robots, humanoid soldiers, at mga spiritual demonic influence na yun nga po galing sa abyss. Ibig sabihin, kasama rin po dito yung mga masasamang espiritu. Ang sabi rin po doon sa vision ni John, yung 200 million na mga hukbo na ito, tatapusin po nila yung 1/3 ng mundo. So para po mangyari yon, kailangan ng napakaraming bilang, napakalakas na kapangyarihan, at sabay-sabay na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung tao lang mga kapatid, napaka-imposible mangyari yon. Pero kung mayroong tao, mayroong AI, may robotics, may mga drones, kayang-kaya na po yan mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, posible na pong mangyari yung nakita niyo dyan sa kanyang vision sa pamamagitan ng teknolohiya at mga robot. Pero mga kapatid, di po natin pwedeng sabihin na ito na po yun, yung katuparan ng sinasabi ng Biblia, yung 200 million na mga troops. Hindi pa po yan yung lumabas ngayon sa China. Pero mga kapatid, makikita po natin na sa paglabas ng mga humanoid robots, ang posible po, unti-unti nang natutupad yung propesiya. Dati parang imposible, pero ngayon kaya na po ng teknolohiya. Sa mga susunod, kaya na po mag-produce ng napakarami pa. So nakita naman po natin na posible na yung 200 million na army na tinutukoy sa Book of Revelation ay pwedeng robot. Pwede rin mga tao o kaya man masasamang espiritu. So hindi po tayo sigurado, pero posible po na pwedeng sila i-combine or hybrid. Pero mga kapatid, ang pinakapunto dito, malinaw, merong 200 million na mga hukbo na magmumula sa silangan. So ito po ay posible na magmula talaga sa China at sa iba pa pong mga bansa na malapit dito. So hindi po robots, hindi AI o humanoids ang tunay na dapat ikatakot po natin. Ang tunay na panganib ay ang pagiging hindi handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang pinakatanong po dapat sa atin ngayon, handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoon? Hindi sapat ang humanga lamang tayo sa teknolohiya. Hindi rin po sapat na magtiwala sa AI o sa mga humanoid robots. Ang tanging tunay na proteksyon at gabay ay ang pagkilala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang mundo ay maaaring maghanda sa pamamagitan ng machines at robotics, pero tayong mga anak ng Diyos ay dapat maghanda sa pamamagitan ng pananalangin, pananampalataya at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. So mga kapatid, ang prophecy po ay hindi tungkol sa takot sa mga machine or sa mga robotics, kundi ito po ay tungkol sa paghahanda ng puso at espiritu sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, at yan po yung ating Panginoong Kristo.